Dahil mas maaga naging botohan sa Muntinlupa, alinsunod yan sa inulunsad na early voting project ng COMELEC para sa mga kapatid nating ito nga may edad at kapansanan. Naroon naman si Laila Pangilinan. Laila, kumusta na ang sitwasyon dyan? Good morning mga kapatid! Jess, Mommy Chicky, and Gretchen. Ako, as early as 5 a.m. Talaga namang nag-umpisa na ang botohan dito sa Muntinlupa City at kabilang sa mga unang mga bumoto, etong mga kapatid natin na kabilang sa vulnerable sectors o yung mga PWD, senior citizen at mga heavily pregnant women. Itong botohan dito sa Muntinlupa Elementary School ang unang binisita ni COMELEC Chairman George Garcia. Masaya naman siyang sinalubong na mga botante rito. Pero ilang saglit lang, bumungad na ang mga reklamo sa umano'y hassle pang pagpirma sa Emergency Accessible Polling Place o EAPP na tinatawag. Authorization yan para sa pag-assist ng support staff sa pag-aakyat ng boto sa mga presintong nasa mataas na palapag ng gusali. Ayon sa COMELEC, hindi nila inaasahan na ganito karami ang tatangkilik sa kanilang early voting dito sa Muntinlupa City. Kaya naman target nilang mas madagdagan pa ang support staff dito sa mga susunod na eleksyon. Good news naman mga kapatid over the studio at sa mga nanonood nakikinig sa atin, karagdagan 2,000 piso po ang allowance ng mga guro natin dito sa Muntinlupa City at sa Naga City kung saan nagaganap nga ang pilot implementation nitong early voting. Karagdagan 2,000 pesos din na allowance para rin sa ating mga guro na nakabantay sa plebisito sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon yan kay COMELEC Chairman George Garcia. Ngayon, ipapakita ko lang sa inyo kung anong itsura nitong authorization form o waiver form. Ito, isang buong papel ito na kailangang fill up ng ating mga senior citizen na kasaad dyan na binibigyan nila ng pahintulot yung kanilang support staff na sila ang kumuha ng balota mula sa second, third o fourth floor ng paaralan kung saan naroon ang kanilang polling precinct. Kapag napirmahan na ito, kukunin na yung balota na nakalagay sa envelope at saka pa lang sila papasok dito sa EAPP, o sa Emergency Accessible Polling Place na tinatawag. Silip po tayo. Pagkatapos po niyan ay fill upan na nila ang kanilang mga balota katulad ng nakikita. Pag nakaboto na sila, syempre, lalagyan na ng ink ang kanilang mga daliri. Yun nga lang, Mommy Chicky, Gretchen, Jess, yung ating mga vulnerable sector, hindi sila ang mag-aakyat ng kanilang mga boto sa mga polling precincts nila kung yun ay located sa second, third, or fourth floor dahil eto na nga yung authorization letter para sa support staff na sila na rin ang mag-aakyat doon. Sa isang banda, ito ay ginhawa para sa ating mga vulnerable sector. Yun nga lang, yung iba ay nagpilit pa rin na kahit mga senior na sila at hirap ng lumakad, umakyat pa rin sa second, third, fourth floor dahil gusto nila sila mismo ang maghulog sa ballot boxes ng kanilang mga boto. Sa isang panayam, humingi ng paumanhin si COMELEC Chairman George Garcia sa kalituhang nangyari tungkol dito sa waiver form na ito at pangako nila na mas pag-iigihin pa nila ang kanilang early voting sa mga susunod kung ito ay deemed successful ng COMELEC. Yan muna pinakahuli dito. Balik sa inyo. Laila, matanong lang kita, paano yung mga kapatid natin? Kasi kailangan nilang pirmahan o sulatan yung waiver form. Yung iba nating kapatid na PWD o kaya senior citizen, may kahirapan na rin sa pagsulat. Paano yung magiging proseso dyan? Saka para lang maintindihan natin, kanina nabanggit mo medyo short yung staff, yung support staff. Gaano karami ba yung senior? Meron ba tayong estimate dyan? Tapos iilan lang yung support staff o yung tumutulong sa kanila? Okay, Jester, una sa mga hirap mag-fill up ng form, kung wala silang kasamang kompanyon, maaaring ang support staff ang mag-fill up sa kanila. Sa buong Muntinlupa City, nasa 50,000+ ang kabilang sa vulnerable sector at
sa malaking eskwelahan na malaki ang voting population, kamukha nitong sa Muntinlupa Elementary School, nasa 20 lang na ating mga nag-a-assist ang naandito. Conforme pa yan sa laki ng eskwela, merong tag-4 lang, merong tag-16, so conforme yan. Pero dito, mismo sa Muntinlupa Elementary School, meron tayong 20 dito na umaagapay naman sa ating mga senior citizens, Jess. Okay, maraming salamat sa pag-monitor. Muli, Laila Pangilinan, nag-uulat mula sa Muntinlupa. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.